Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so dito po sa video na ito, so meron po tayong kwentong aswang, may kwentong kulang po tayo, and then I think may kwento tayong multo. Hindi ka pa kasi na-narrate yung mga stories. Okay, inuna ko po muna ito kasi nga po basta yung way of editing ko po kasi. Yun nga lang po yung pagkakasunod-sunod. But anyway, hindi ko na patatagalin. So yun lang po. I hope na mag-enjoy po kayo sa mapapakinggan yung mga kwento. So sit back, relax, and enjoy. God bless! Hello guys! Hindi ito yung first time na nag-share ako ng story dito sa page na ito. Pero matagal na kasi yung unang kwento ko, so hayaan nyo na. Anyway, I will just change my name. Call me Becky this time. May gusto lang akong ibahagi na story na shared lang din sa akin ng aking daddy. Ang daddy ko'y lumaki sa probinsya ng Capiz. Yes, alam ko na yung nasa isip ninyo. And yes ulit, tungkol sa aswang ang kwentong ito. Tawagin na lang natin yung daddy ko na si Rudy para hindi kayo maguluhan. Noong si daddy ay 10 taong gulang pa lamang, mahilig daw talaga siya sa mga adventures, mga nakakatakot na bagay, at naniniwala din siya sa mga elemento, aswang, duwende, at kung ano-ano pa. Yung lolo ko naman, natawagin na lang nating Lolo Dan, nung panahong kalakasan pa daw nito, kilala siya sa probinsya nila na sobrang tapang na kahit sino mang kumalaban dito, wala talaga siyang sinasanto at lagi siyang nananalo sa away. Inamin sa amin ni Daddy na itong si Lolo, maraming napatay na tao, pero dahil liblib na probinsya sila at walang naglalakas loob ng tumistigo, hindi ito nahuhuli ng mga pulis. Takot yung mga kapitbahay nila kay Lolo. Mabuti na lang at hindi naman isang masamang tao si Lolo Dan. Sadyang magmulan talaga siyang kakantiin kasi hindi kanya uurungan. Isang beses, nagkaroon ng pista sa kanilang lugar at nag-reunion yung buong ang kanila daddy sa isang bahay. Maraming dumating doon sa bahay na yon at kasama doon yung mga pinsan ng lolo ko at tito at tita nila daddy. May isa sa pinsan ni Lolo ang lumapit sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Tita Sonia. Ito ba yung panganay mo, Dan? Tanong ni Tita Sonia. Oo ate, siya na nga yan. Sagot naman ni Lolo. Aba, ang lusog-lusog naman ng batang ito. Ano pangalan mo, iho? Sabi naman ni Tita Sonia doon kay Daddy. Noong mga oras na yon, kinikilabutan si Daddy sa di niya malaman na dahilan. Pero pinagsawalang bahala na lamang niya yon. Rudy po, sagot naman ni Daddy. Maya-maya pa, lapit na nalapit si Tita Sonia sa kanya at kinukurot-kurot siya kung saan-saan parte ng katawan na para bang nangigigil at panay ang sabi nito ng, Kagwapo mo talagang bata ka. Ang lusog-lusog mo pa. Ay, salamat po tita. Tugo naman ni Daddy na dinadaan na lang sa tawa ang hiya na kanyang nararamdaman. Sabi daw kasi talaga siya noon. Halika nga dito. Pahalik ako. Pautos na banggit ni Tita Sonia. Pero hindi naman lumapit si Daddy sa kanya sapagkat hindi niya pa naman ito ganoong kakilala bago lamang itong tiya niya sa kanyang paningin. Ate Corina, samahan mo nga ako magpunta sa CR. Naihi kasi ako eh. Sambit ni Daddy sa isa niyang pinsan imbis na sumagot kay Tita Sonia. Pero dahil nga may pista at maraming bisita, hindi siya pinansin ng Ate Corina niya kaya siya na lang mismo yung pumunta doon sa CR na nasa tabi ng hagdanan. Pagkalabas niya ng banyo, napasigaw siya ng malakas na parang takot na takot. Nakita niya kasi si Tita Sonia sa harapan niya.
Nagtataasan yung mga buhok. Pulang-pula yung mga nanilisik na mata. May mga pangil na malalaki. Nakalapit yung mukha ni Tita Sonia sa mukha ng daddy ko na para bang gutom na gutom. Tita, ikaw ba yan? Nanginginig na wika ni daddy. Walang tugon namang narinig si daddy mula sa kanyang tiyahin. Akmang tatakbo na sana paakyat na hagdan si daddy, pero nagsabi siya ulit kay Tita Sonia. Tita, huwag ka naman manakot. Hindi pa rin daw tumutugon yung kanyang tiyahin sa kanya. Ganun pa rin yung anyo nito na nagkataasan pa rin yung lahat ng buhok. Pulang-pula yung nalilisik ng mga mata at akma siyang kakainin ng buhay. Sumigaw na ng mas malakas itong si daddy kasi takot na talaga siya. Na dahilan para magsipagpuntahan lahat ng kanyang mga kamag-anak dahil nagulat ang mga ito sa kanya. Uy Rudy, ano nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Tanong ng mga kamag-anak namin. Si tita po kasi, nakakatakot yung mukha niya. Sagot ni daddy habang umahagulgol sa sobrang takot. Pinakalma muna siya ng kanyang mga tiyahin dahil hindi na talaga makapagsalita si daddy at labis yung panginginig nito. Dali-dali naman siyang pinuntahan ni Lolo Dan at saka tinanong. Sabihin mo nga sa akin kung ano yung buong pangyayari. Tanong nito. Tay, si Tita Sonia. Nakita ko siya, Tay. Paglabas ko ng banyo, pulang-pula yung mga mata niya. Tumatayo yung mga buhok niya, tapos nakalabas yung mga pangil niya. Nakatitig lang siya sa akin. Humihikbi na sambit ni Daddy. Nandilim naman sa galit yung mukha ng lolo ko at sinugod niya sa labas si Tita Sonia, ngunit wala ito roon. Pinaghahanap nila si Tita Sonia kung saan-saan at nagulat na lang sila nang bigla itong sumulpot sa taas ng mga puno. Ate Sonia, mag-usap nga tayo. Sigaw ni Lolo. Bakit Dan? Bakit yata galit na galit ka? Tugon naman ni Tita Sonia na parang nagtataka pa raw. Ayon kay Daddy, hindi ito bumababa ng puno. Saan ka galing kanina, Ate Sonia? Tanong ni Lolo. Nandun ako sa labas. Kumuha ko ng tabako. Sagot naman ito. Anong tabako? Wala naman pagkukunan ng tabako rito ah. Noon pa lamang, duro na talaga tong si Lolo Dan sa kanyang pinsan. Dahil may usap-usapan na pala ng asawa nito ay isang aswang. Ay, at nagkukwentuhan lang kami ni Mulong dun sa labas. Tugon naman sa kanya ni Tita Sonia. Ha? Ano ba balik na sabi mo? Samantala kasama ko si Mulong na nagluluto sa kusina. Lalo pang nagduda si Lolo Dan sa mga sinambit ni Tita Sonia. Umamin ka nga. Totoo ba yung sinasabi nito ni Rudy? Na nakita kanyang pulang-pula yung mga mata mo? At saka nagtatayuan yung mga buhok mo at meron kang pangil? Umamin ka nga sa akin. Aswang ka no? Naniningkit yung mga mata, sabay duro ni Lolo Dan doon kay Tita Sonia. Ano ba pinagkasa... Naputol yung pagsagot ni Tita Sonia nang bigla siyang pinagbantaan ni Lolo Dan. Tangina mo! Sa susunod na pagtangkaan mo sino man yung pamilya natin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Pati yung asawa mo! Pati yung mga anak mo! Matapang na sambit ni Lolo Dan habang akmang hihilahin niya sana pababa ng puno si Tita Sonia. Umiiyak naman si Tita Sonia at nagmamakaawa ito sa lolo ko. Dahil sa takot nito na baka nga patayin sila nito. Pinipigilan naman si Lolo Dan ng mga lalaki nilang kamag-anak. Nakiusap na huminahon siya. Agad naman humingi ng tawad si Tita Sonia kay Daddy sa nagawa nito at nangakong hindi na uulitin. Humingi siya ng tawad sa mga kapatid niya. Kahit sarili mga kapatid ni Tita Sonia, gusto na rin siyang ipapatay. Kasi nahihiya sila na parang napatunayan na nga na aswang na ang kapatid nila. After nung mangyari yung insidenteng iyon, hindi na nagparamdam pa si Tita Sonia na aswang sa kanila. Sadyang nanahimik na yung pamilya nito at nagpakalayo-layo. Anyway, this time ay tungkol naman ang kwento ko
sa aking Lola Tessie. Buntis yung lola ko noon sa kanyang ikalimang anak. Nang mga oras na yun, patulog na sila daddy pati yung kanyang mga kapatid. Bigla na lamang silang may narinig sa bubong nila na tunog na agad-agad na lumabas si Lolo Dan at hinapon nito ang mga aswang. Sabi nila daddy, yung siling pula kapag inihaw, sobrang nagagalit daw yung mga aswang. Hindi ko rin naman alam kung bakit ganun. Agad na kumuha si Lolo Dan ng sangkaterbang sili sa kanilang bakuran. Marami daw kasi sila talagang mga tanim na sili, pati mga iba't ibang klaseng mga gulay. Nagsibak si Lolo Dan ng kahoy at naglagay ng bakal na papatungan para mag-ihaw ng sili. Gustong-gusto talaga ni Lolo Dan na hamunin tong mga aswang. Hindi kasi pangontra yung inihaw na sili. Papagalit lang talaga ito sa aswang. Meron pa si Lolo Dan na mga itak sa magkabilang bewang niya. Ganon talaga katapang yung lolo ko noon. Wala siyang kinakatakutan na kahit sino. Naglagay si Lolo Dan sa bawat gilid ng bubong nila nung panghuli ng isda. Ito yung karit. Hoy mga aswang, kung talagang matatapang kayo, harapin niyo nga ako. Subukan niyo na talagang galawin yung pamilya ko. Papatayin ko yung buong kangkan niyo dito. Sigaw ni Lolo Dan. Nag-ihaw na nga ng sili si Lolo Dan habang takot na takot naman si Lola Tessie dahil nag-iisa lamang ang kanyang asawa na nakikipaghamunan sa mga aswang. Hindi naman niya maawat si Lolo kasi nga kakaiba yung ugali nito. Nakarinig sila daddy pati yung kanyang mga kapatid na mga kakaibang mga ingay. Parang tunog ng mga taong sobrang namimilipit sa sakit. Si daddy ay kumuha ng maliit na kutsilyo para in case raw na biglang may sumugod sa bahay nila mismo, meron siyang panlabang kahit paano. Nakakita si Lolo Dan na mga malalaking parang ibon na kulay itim na nagliliparan. Ngunit hindi naman nila mawari kung ibon pa talaga ito o kaya aswang. Wala ni isang aswang ang lumapit kay Lolo Dan. Kinabukasan, may nakita si Lolo Dan na pusa. Sumabit yung mata nito doon sa parang hook ng isda na nakalagay dun sa bubong. Yes, sabi ko nga diba, hindi naman masamang tao talaga si Lolo. Basta wag lang siyang hahamunin ng away. Anyway, tinanggal niya yung pusa at pinakawalan. Sobrang lala daw ng sugat ng pusa sa mata na parang nabulag na yung kaliwang mata nito. Sinawalang bahala na lang nila yun. Wala na mga aswang silang naririnig sa kanilang bubong pagkatapos noon. Ngunit ang nakakagulat ay nang makita nila yung kanilang kapitbahay na lalaki na may sugat sa kaliwang mata. Bulag na nga ito at hindi na gumaling yung kanyang mata. Agad naman naginala si Lolo Dan na yung kapitbahay nga nila, yung pusa. Kwento pa sa akin ni Daddy, yun daw kapitbahay nilang yun ay lagi nagbibigay sa kanila ng ulam. Pero hindi daw nila talaga tinatanggap yung kahit anong inaalok nito, agad nilang tinatapon. Ang kwento ko ay tungkol sa nangyari sa pinsan kong si Angelica, hindi niya tunay na pangalan. Nakatira kami sa Tondo na alam naman natin na kilala bilang magulong lugar na maraming mga sigat manyak na lalaki. Doon sa lugar na yon, may isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Bernard. Malaki yung katawan, may tsura, siga, tambay, at manyak. Diyan kilala si Bernard. Matagal niya nang nililigawan si Ate Angelica ko, pero hindi siya nito binibigyan ng pansin sa kadahilan ng bata pa naman si ate at nag-aaral pa. Saka, ang pangit talaga ng reputasyon niya. Hello? Eto nga palang si Ate Angelica ay may kakaibang kakayahan. Lahat ng mga sinasabi niya ay nagkakatotoo. Side story muna tungkol dito kay Ate Angelica. August 2007, umuwi kaming Iloilo para makipiesta, magbakasyon at makita yung aming mga kamag-anak. Tumuloy kami sa bahay ng aking lolo. Sa aming magpipinsan, si Ate Angelica yung pinakamalapit kay lolo.
Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan, biglang nag-iskandalo yung kapatid ng lolo namin. Pinag-aawayan kasi nila yung lupa na pagmamayari naman talaga ng lolo ko. May titulo pa nga, pero ayaw pumayag ng kapatid niya kasi sila daw yung unang tumira dun sa lupa. Samantalang pinatira lang naman sila doon ni lolo dahil nagkatrabaho siya noon sa Maynila at walang magbabantay nga dun sa lupa kaya ginawa siyang parang caretaker. May dalang itak yung kapatid ng lolo ko at dinuduro-duro niya talaga si lolo. Pinagsasalita ng masasakit na salita at pinagbumura pa sa harap ng maraming tao. Binantaan niya si lolo na iaangkalalaw niya ito sa ilalim ng dagat upang malunod. Yung angkla guys ay yung bakal na ginagamit para hindi tangayin ng alon yung bangka doon sa pangpang. Dahil sa sobrang galit ni Ate Angelica dahil sa pambubuli nito kay lolo, bigla niyang sinabi na, "Lahat ng sinabi mo sa lolo ko, babalik lahat sa'yo!" Hindi na namin nakita noon yung kapatid ni lolo, kahit nung makaalis na kami ng Iloilo. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na namatay na nga yung kapatid ni lolo 2 days pagkaalis namin dahil sa pagkalunod. Ayon nun sa anak nito, pabalik na raw sila sa pangpang na biglang nahulog yung angkla sa dagat na nakakonekta sa isang paa ng kapatid nga ni lolo. Sinubukan daw itong iangat ng anak niya pero may malakas na pwesong mahatak sa ilalim kaya tuloy ang nahatak at nalunod yung kapatid ni lolo. Nagkatotoo yung sinabi ni Ate Angelica. Mula din noon, halos lahat ng mga sinasabi niya talaga nagkakatotoo. Like isang araw, sobrang gabing dumating yung kapatid niya. Napapadalas yung paglabas-labas nito ng bahay, kaya ang sabi niya Ate Angelica, "Ay nako, maputol lang sana yung paa mo para hindi ka na makaalis ng bahay." Nagkatotoo nga, nadisgrasya sa motor at naputol nga yung isang paa ng pinsan ko, kaya hindi na to makalakad ng maayos. Anyway, back to the original story. Sorry, medyo na-distract ako. Mga bandang 9 p.m., nakarating si Ate Angelica sa bahay nila dahil na may tinatapos siyang project kasama ng kanyang mga classmates. Nakasalubong ko pa nga siya sa daan kasi may bibilihin sana ako sa tindahan. Nahalata ko na mainit yung ulo niya dahil sa pagtaas ng kanyang boses nung binati ko siya. Natatakot man, kinausap ko si ate upang alamin kung bakit parang galit na galit siya. Nalaman ko na pinagtripan pala siya ni Bernard kasama ng mga kaibigan nito. Kung ano-ano daw mga bastos na salita ang sinabi sa kanya at inahaya pa siyang makipag-sex. Sinisipulan din siya ng mga ito at pinaghahawakan sa mga masiselang parte ng kanyang katawan. Hindi naman makapalag si Ate Angelica dahil babae siya at maliit lang talaga yung katawan niya. At maraming lalaki yun. Pwedeng makasakit ito sa kanya kung sakali man laban siya, kaya't pinabayaan niya na lang. Todo dasal na lang siya na sana'y huwag siyang gahasain ng mga ito. Habang nagkukwento si Ate Angelica, eto na naman siya. Nagbitaw na naman siya ng mga katagana. "Mga hayop na yun! Sana magdaktak at magkasugat-sugat yung mga titit bayog na mga manyakis na yun para hindi na sila makalakad!" Ilang linggo ang lumipas, pero ni anino nila Bernard pati ng mga kabarkada nito, wala na kaming nakita. Hanggang sa may narinig kaming chismis na kinulam nga daw sila. May ideya na pumasok sa isipan ko kung anong nangyari sa kanila. Dahil tanda-tanda ko pa yung mga katagang binitawan ng Ate Angelica ko. Sa kinabukasan, pumunta yung nanay ni Bernard sa bahay nila ate at kinausap siya pati na rin yung pamilya ni ate. Nagmamakaawa na patawarin na yung anak niya maging yung mga kaibigan nito. Dahil sa sakit na dadarama nila, partikular na sa pribadong bahagi ng kanilang katawan. Nalaman daw niya na maaaring sinumpa yung kanyang anak pati yung mga kaibigan nito dahil sa pamabastos nila nung sila'y kumonsulta sa isang albularyo. Gamit daw yung kandila, nakita nila yung figura ng isang babae na galit na galit. Kaya nang tinanong si Bernard at ng mga kaibigan nito ng albularyo kung meron ba silang nabastos,
Nasabi nga nila na ang nalala nilang nagawa nila ng ganun ay si Ate Angelica. Kahit masama pa rin naman yung loob ni Ate Angelica at lihim siyang natutuwa sa sinapit ng mga bumastos sa kanya, pinatawan na lang niya dahil na rin siguro sa awa niya sa nanay ni Bernard na halos lumuhod sa paanan niya dahil sa kakaiyak. Ang sabi ni Ate Angelica ay, "Sige po, gagawin na po silang lahat. Basta tigilan na nila yung pagbabastos sa kahit kanino." Isang linggo matapos ng pangyayaring iyon, nakita na namin ulit si Bernard kasama ng kanyang mga kaibigan. Pero ilag na sila sa amin, lalo na sa aking ate. Takot na siguro silang maparusahan pa dahil sa kanilang pangmamanyak. Kaya kayo dyan, sa mga manyak, mapalalaki man o babae, iwas-iwasan yung ganyang gawain. Bukod sa masawang gawain yan, baka maging masama rin ang balik sa inyo. Okay guys, so yun na nga yung ating mga kwento para sa video na ito. So let's go ahead and do a short discussion. But before that pala, meron lang po pala akong ipapaliwanag kung bakit po medyo maaga po ako nakapag-upload ngayon. Actually, nakalip po ako ngayong araw na to. Well, actually may kwento pa nga dyan eh. Pero wag na natin pag-usapan yun. Okay? Kasi basta ang sabihin na lang natin na by hook or by crook talaga kailangan hindi ako pumasok ngayon dahil talagang pinaalam ko yun. Well, anyway, okay, enough of that. At saka isa pa, kaya ako pinilit din na makapag-upload ngayon kasi baka sa Sabado at saka sa Linggo hindi rin ako makapag-upload since wala akong time kasi nga maaga akong papasok ng mga araw na yun since nakipagpalitan kasi ng schedule itong isang kasama ko sa trabaho, so medyo mapapaagang pasok ko. So na okay lang din naman sa akin kasi gusto ko naman talaga na maagang pumasok. Okay, pero yun nga, kailangan mag-upload kasi kundi wala akong ma-upload ngayong linggong ito. But anyway, enough of that. Let's go ahead and discuss the story. So unahin po muna natin dun sa first story na regarding nga po dun sa aswang, okay? So una, yung kwento niya is regarding nga po dun sa kanyang tita, or no, actually, yung sender tungkol to sa kwento ng kanyang tatay, yung daddy niya, okay, yung experience nito noong bata pa ito. So, yung daddy niya, okay, may tita, okay, yung pinsan ng kanyang lolo. Tama ba? Tama, pinsan ng lolo niya, okay. So, yun, ang hinihilala nilang aswang ito. Actually, parang confirm na rin in a way na aswang nga ito dahil nga, hindi ko naman maintindihan ano bang nangyari dito sa tita niya. Medyo may hindi yata nakapag-isip-isip ng mabuti. Okay, or mabuti na rin siguro ito. Kaysa siguro parang hindi niya lang napigilan yung sarili niya. Kasi ikaw ba naman, okay, may party, okay, pesta, ganyan. Mapapakita ka ba na isa kang aswang? Knowing na ang dami-daming witnesses doon, hindi mo makukuha basta-basta yung bibiktimahin mo and all. So, mabuti na rin yung nangyari. Kasi nga kung talagang ito'y napag-isipan niyang mabuti o talagang, siguro may talagang nais talaga siyang kunin itong daddy nitong ng sender natin. Di malamang wala tayong kwento ngayon kasi namatay na siya, hindi na siya nag-aanak. Hindi na siya umabot sa punto na magkakaroon siya ng anak. Okay, mabuti na rin yung nangyari, pero gayon pa man, napaka-sad naman na itong tita niya hindi nakapagpigil. Talagang bibiktimahin niya yung sarili niyang pamangkin. Okay, so para sa akin, mabuti na rin yung nangyari na dun niya sinubukang biktimahin o at least siguro nagpipigil pa rin siya kahit paano para siguro pumigil sa kasi I don't think na talagang ginusto nito maging aswang, okay? Kasi parang sabi nga dito sa kwento, meron nga daw itong asawa na hinihinalang aswang, so baka nga nahawa lang, ganyan, hinawa. Siyempre, parang magkaasawa kayo, kung malamang yung kinakainan niya, pwede mo rin makainan, din sabi nga nila, di ba, yung laway ng aswang yung pinaka kailangan mong iwasan kasi nga kapag nakakain ka nun o na may nainom ka na mayroon laway ng aswang, magiging aswang ka rin. Okay? So anyway, tungkol naman po dun sa second story niya, okay, regarding naman nga po ito dun sa panggugulo ng aswang sa kanila. Now, ganito, first time ko pong narinig yung tungkol sa pagpapaihaw o yung pag-iihaw nga po ng sili. Kasi alam ko na yung mga magsusunog ka ng goma, ganyan, o yung mga siguro yung mga insenso, ganito, yung para lumayo yung aswang. At saka yung kung gusto mong galitin, yung parang maghahasa ka ng itak, ng kutsilyo, o kaya yun nga, mag-iingay ka, ganyan. First time ko narinig na parang meron pala yung sili. Okay, alam ko kasi yung sili, para, kunyari yung aswang,
Pinihilala mo, nalagyan ng laso ng aswang, yung parang laway nga nila, para maging aswang ka rin. Para makontra yun, lalagyan mo ng maraming sili. Ngayon, sa sobrang daming sili yun, malamang di mo rin naman makakain, kaya nga sobrang anghang. Pero hindi ko alam na pwede rin pala na kuyari mag-iihaw ka ng sili. Pero sabi nga dito, hindi naman po siya actually effective na pantaboy. Okay? Kasi ang mangyari dito, lalo mo lang gagalitin yung aswang. So kung gusto mong magalit sila sa'yo, gusto nilang sumugod sila sa'yo, di yan ang gawin mo. Gusto mo mag-ihaw ka ng sili. Pero I don't advise that you do that. So syempre, di naman natin alam, mamaya yun pa ikamatay mo, di ba? Diyos ko. Umiwas ka na lang. Kung makakaiwas, umiwas. Okay? Kung mga mabuti may mga pangontra, para hindi sila makalapit sa'yo. Kasi unless kasing tapang ka ng lolo nitong sender, okay, di huwag mo na lang gawin, di ba? Mabuti na yung nag-iingat. Tapos ang masasabi ko lang dito, sa story na ito, mabuti na lang din at itong lolo niya ay talagang sobrang matapang at saka may mga nalalaman regarding sa aswang. Kasi yung mga karit-karit na yun, yung ginagamit nga nila sa mga pangingisda, hindi na sa akin bago yan. So mga nakaabot dito sa Dawson's Books na mga kwento nga ni Zach, okay, palagi niya nababanggit. For some reason, talagang sobra talagang tarang gamit na gamit yung karit na yan. Yung talagang siguro kung may aswang ka talaga sa lugar ninyo, na yan, maglagay ka ng mga karit-karit. Yung karit guys, ito yung parang hook. Okay, hook para dun sa panghuli ng isda. Yung parang si Hook, Captain Hook, ganyan. So yan, yung pala, takot pala yung mga aswang dyan. For some reason, pag nahook sila, parang matagal bago gumaling yung sugat nila. According sa mga kwento-kwento nga. Okay. Doon naman tayo sa pangalawang kwento. So, dito ako masyado na karoon ka talaga ng interest. Yung babaeng may matalim na dila o yung sabi nga na krus na dila, yung may anghel, dilang anghel, na nagkakatotoo nga daw yung mga sinasabi niya. Pero hindi ko masabing dilang anghel na talaga ito kasi puro masasama lang yata, okay, yung nagkakatotoo sa kanya. So, ito yung mga sinasabi natin na parang pwede magbitaw ng mga sumpa. Yung talagang sobrang, yun nga, matalas ang dila nila. Okay ako, okay, parang hindi ko masasabing ganyan talaga ako totally, pero may mga occurrences na rin na kapag may sinabi ako, kunyari masyadong heightened yung emotion ko, either malungkot na malungkot ako o galit na galit ako, ganyan. May mga nangyayari na rin na before na talaga nagkakatotoo yung mga sinasabi ko. So, ayan, wag niyo akong gagalitin kasi baka mamaya, ayan, baka pagbitiw ako ng kung ano. Hindi naman, hindi ko naman gagawin yun kasi nga, syempre, di ba, paano na lang kung wala naman, hindi ko naman talaga intention yun, wala naman akong balak talaga na mapasama siya na sobrang galit lang ako ng time na yun, pero baka pagsisihan ko. Pag naman sana umabot ng katulad nito, pati kapatid niya gusto niya maputulan ng paa, di ba? I don't think na gusto niya yun, na maputulan talaga ng paa yung kapatid niya. At saka, ewan ko, siguro yung sa sobrang galit niya nga dun sa isang lolo niya, yung kapatid ng lolo niya, nakapagbitaw tuloy siya ng gano'n na sana mabalik sa kanya. Na, in a way, karma niya yun, kasi ano siya, abusado, diba? Itatira mo na nga do't lahat, kakamkamin pa yung lupa na alam naman niya sa sarili niya na hindi naman sa kanya. So yan, karma. Bumalik sa kanya yung karma ng sobrang bilis, sobrang digital. Okay. Pero regarding nga doon sa kanyang mga namaso sa kanya, nararapat lang din yun sa kanya. Yan, yung mga bagay sa mga manyak. Yung nananahimik yung tao, yung wala namang ginagawang masama sa'yo, o wala naman interest sa'yo, hindi naman siguro bastusin, ganyan. O wala, hindi naman tipong naglakad sa kalye na naka two-piece, ganyan. So, pero parang tinatrato mo na para bang ganun-ganun na lang na pwedeng papayag na lang siya basta-basta na sa mga kagustuhan mo na mamalaswa. So, mabuti nga yun sa kanila. Kung ako hindi ko babawiin yun, sana tuluyan ko na, sana maputol yung babagsak, ganyan. Yung ano nila, para hindi na makikabit, nang wala na silang magamit. Yan ang nararapat sa mga manyak na tulad niyan. Okay. So, naalala ko tuloy bigla yung ano. Akala ko talaga guys, yung nag-trending na video ngayon sa Facebook at saka siguro sa Twitter, ganyan. Yung mga parang meron yung parang tumigas sa something tapos may sinubo. Akala ko talaga turon yun, guys. Sinabi lang sa akin, hindi daw talaga yung turon. Totoo pala talaga yun. My God, hindi ko ma-imagine. Kaya kayo guys, please lang, huwag kayong gagawa ng mga ganyan madalasmang mga bagay kasi hindi nyo mo naiisip na, okay, hindi natin pwedeng masabihin na parang forever na influencer kayo. Malay nyo, bumalik kayo sa pagtatrabaho. Tapos, ngayon mapapahiya yung paano ko itatanggapin na nakakahiya, mayroon pala kayong background na gano'n nakakahiya o
napapabalita pala na ikaw gumagawa ka ng mga ganitong klaseng malalaswang bagay. So, ingat-ingat na lang tayo kasi minsan parang yun, parang makapag-trending lang o makagawa lang ng yun, parang gusto lang nilang sumikat hindi nila naiisip na yung pang matagalan, okay? So, sana, bago tayo gumawa ng mga bagay na mga ganyan na medyo malalaswa, tsaka medyo, alam naman natin hindi kagandahan o hindi kagalang-galang, mag-isip-isip kayo ng mabuti, okay? So, yun lamang po guys. I hope na nag-enjoy po kayo sa mga stories na aking binasa para sa video na to. Subscribe na po kayo dito sa Kwentong Aswang at Kababalikan ng ating bago pong channel. Okay? And then comment lang po kayo guys. More comments please. Paki-like po itong video na ito. Yun lamang po. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. God bless. Bye-bye po.